Ano ang reaksyon ninyo dito po sa isinampang kaso ng Coalition 169 po sa Office of the Ombudsman na graft case po dahil nga dito Ay, sa pinasok po ng kontrata sa Stradcom? thank you for that question, Manong Ted. No? Pangatlong kaso ko na po ito. No? Ganyan din, eksakto, parehong allegations and all that. No? Siguro punot dulo dito, Manong Ted, no? Is the case before the Supreme Court. Kasi may kaso sa Supreme Court, pati ang OSG hinihingi na i-declare yung kontrata ng isang IT provider as void ab initio. Ang COA meron na rin notice of suspension of payment na in-issue dahil nga ang positioning ng COA, the contract entered into then by LTO is invalid from the very beginning. Pati ang Kongreso, during the last Congress, nagsalita rin po ang Committee on Transportation on this matter. What I'm saying, sir, we can go back and forth. As I said, tatlong kaso po, the same allegations filed at the same time. Sabi ko, to put a period on this once and for all, tignan natin, ano ba yung kontratang nandyan? Tama ba siya o hindi? Kasi at the end of the day, Manong Ted, no? Hindi tayo pwede bumalik sa manong-manong proseso. Kailangan automated yan. LTO has two choices, either yung Dermalog o yung Stradcom. If the Dermalog contract is declared null and void by the Supreme Court, anong mangyayari sa sistema ng LTO? So if we do away with Stradcom now, may phase-out agreement po yan with the DOTR, and ma-declare null and void yung kontrata ng Dermalog, LTO is brought back to step zero. So what LTO I think is doing lang, trying to maintain both systems so that in the event of whatever decision the Supreme Court comes out, hindi ko tayo babalik sa zero, sa mano-mano. I think that's one of the core issues now remaining. Siguro sana we are appealing to the Supreme Court na bigyan ng tuldok na to, mag-decision na sa bagay na to so everybody can move forward. And we can only have one system running LTO. Ang kanila po yatang issue dito yung paniningil noong nga pong Stradcom. Doon di ba, naalala po ninyo, may binabayaran na computer fee. Yung pong issue nila dito. Opo. Bulk of the transactions, nandun po ako, Manong Ted, no? Sa driver's license, 100% mula na sa Stradcom yan. Ang pinag-uusapan lang natin, motor vehicle registration. Now, nung nandun ako, 90% of the motor vehicle registration, wala na sa Stradcom yan, nasa Dermalog daw yan. So, pinag-uusapan lang talaga yung 10%, yung natitirang 10% na kahit paano sa Stradcom pa. Kaya natitirang 10% yan, meron pang mga systems yung Dermalog na hindi pa nagagawa. For example, yung link between LTFRB and LTO. That is the intergovernment link para seamless na po. Pagdating sa LTFRB, diretsong hindi pa ho nagagawa yan. Opo, sige. So, ang nangyayari, minamano-mano po yan. And under the phase-out agreement, until such time as matapos itong mga dapat tapusin, hindi pwede basta-basta putulin yung isa. So we're just following, Manong Ted, yung phase-out agreement signed at that time way back ng DOTR at Stradcom. Sige, hindi pa ho pwedeng putulin kaya may bayad pa. Sana nga, putulin na eh. Gawin na po yung tulay. Gawin na po yung tulay para matapos na. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.